Samantala, mga used TV, smartphones, tablets at RTW mula sa mga bansang South Korea, Hong Kong at Cambodia nasabat ng Bureau of Customs. Ang detalye mula kay Joseph Parafina. Ibinigay ng Bureau of Customs dito sa Manila International Container Port ang may 3,000 mga second-hand TV sets mula sa South Korea dahil naipasok ito sa bansa ng walang sapat na dokumento. Tumamba din sa mga media ang kahong-kahong mga smartphones at tablet na mula naman sa Hong Kong na sa iabot ang halaga sa may 60 milyong piso. Ayon sa mga opisyal ng BOC, inaasahan na nila maraming magtatangkang smugglers ngayong panahong ito dahil maraming buyers na naghihintay sa kanilang mga ipinapalusot na kargamento. So mas malamang in anticipation of the Christmas market dahil yan yung mabili pang regalo. Of course, ang pinagtataka natin, sana hindi na ginagawa ng mga negosyante dahil talagang naghihigpit ng todo ang Bureau. Kung mapansin nyo, ngayon tayo nakahuli ng mga ganitong items. Mananatili sa BOC warehouse sa mga kumpiskadong ito at kung di makapagpapatunay ang mga importer nito na wala silang nalabag na batas, kumpiskado na ito ng pamahalaan. Para kay Commissioner Bertlina, pinatitindi nila ngayon ang pagbabantay sa ganitong mga uri ng kargamento dahil kung makakalusot ito sa merkado, pahihirapan ito ang mga lehitimong negosyante. Mangyayari dyan hanggat hindi mo babayad ka ba ng demurrage charge doon sa container? Dalawa yan may storage na, may container charge pa. So, para mawala yung container charge, dapat i-out na. Hindi na tinuloy ang pagbubukas sa mga RTWs na nasa loob ng mga balikbayan boxes. Iimbestigahan daw muna nilang mabuti ito para maprotektahan naman ang ating mga OFWs. So dapat yung mga negosyante gawin na nila yung tama dahil talaga maghihigpit tayo. Ang masisigurado natin pag nalaman natin na mayroong mga paglabag sa batas, talaga namin yan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.